Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Kung ako tatanungin ninyo, ito medyo masakit yung lalamunan ko. Kasi nung nakaraan, yung mga bata doon sa school, may mga sakit sila, may mga ubo, lagnat. Pagkatapos yung co-teacher ko, ganun din. Tapos ayun na nga. So, pati ako nadamay na. Tapos naulanan pa ako nung nagpamasahe ko. Kaya, pagising ko nung umaga, ang sakit-sakit na lalamunan ko. Anyway, so bumili na ako ng gamot. Alam nyo ba yung mga gamot dito? Hindi ako basta-basta kasi nagtitiwala sa mga gamot. To be honest, guys. So, hindi ko naman alam na dapat ba siya isalpak sa katawan natin, di ba? Kaya, ang binibili ko dito, yung eto siya, oh. Eto, syrup to na ano siya, na parang honeybee. Yung lasa niya, honeybee, na medyo maanghang-anghang, na matamis-tamis konti. Basta, pag inuubo ako, eto na kagad yung iniinom ko dito. So, na-discover ko to nung nagtanong ako sa butika noon na ano po bang magandang gamot sa ubo. Tapos, eto yung ibinigay nila sa akin at very effective siya. Sanay ako sa gamot na to. So, mga ilang araw lang gagaling ka na kagad. Ganon. So, yon. Saka parang feeling ko maganda siya sa katawan talaga. Yung ano mo yun? At eto nga, syempre ang pag-uusapan natin ngayon, tsumika tayo ng bonggang-bongga. Makisawsaw tayo dito sa nangyayari kay Angelica Yulo, sa nanay ni Carlos Yulo, na kung saan sa kabila ng nagwagi sila at na-bless sila ng bonggang-bongga, may anlitan sila ng nanay niya ng ganito. Nakakaloka si Mother, no? Talaga super talak talaga siya sa social media. Tapos ang pinaka nakakaloka pa sa sinabi niya, hindi niya deserve ang suporta ko at matawag na anak. O may ganon. Tapos sabi niya pa, Olympic champion ka nga, pero di kami proud. Walang anak na nagdadamot sa magulang. Tandaan mo yan. Wala ka dito sa mundong kung hindi dahil sa akin, wala kang utang na loob. So, yan, yung nabasa natin. So, naloka naman ako doon. Talaga yung mga nanay talaga, yung mga Pinoy talaga, no, laging ganyan yung eksena kapag yung anak, medyo hindi na nila nakokontrol, ganyan na ang mga sinasabi. Wala kang utang na loob, pinag-aral kita. Para naman ginawa tayong investment. So, yon. Ayan sa mga ayoko sa kultura ng mga sa ating mga Pinoy. Kasi parang feeling ko, okay lang naman na tumulong. Pero not to the point na parang ginawa kang investment para tumulong ka sa kanila. Parang feeling ko kasi ang nanay at tatay, obligasyon nila pagandahin yung buhay nila para kapag nagkaroon sila ng anak, ibigay nila sa anak nila yung the best. And then yung anak naman dapat pagsikapan niya yung sarili niya para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Para sa magiging anak niya, may maibibigay siya ng the best. Ganon! So, nakakaloka. Kung akong tatanungin mo, isa tong mga talagang masasabi natin successful etong si Carlos Yulo. Imaginein mo ha, ang makukuha niyang pera dito sa Olympic na to. So, umabot ng siguro nasa 50 million. Ganon, di ba? Ganon. Kasi parang dalawang beses 20 million plus may mga incentive pa. So parang feeling ko aabot, estimate ko lang nasa 50 million. Tapos meron pang cash, ayun yung cash prize, and then meron pang bahay, meron pang condo. My gosh, talagang mayaman na siya. Kumbaga, na-secure niya yung sarili niya talaga na ngayon palang successful na siya sa murang edad niyang yon. Pero hindi naman yun ganun kadali. Kasi syempre pinaghirapan niya yun. Dumaan siya sa matinding training, ginalingan niya ng husto. At nakakatuwa kasi 'di ba parang sabihin ng nanay mo hindi mo yan deserve o hindi kami proud sa iyo. Diyos ko, 2 medal na gold medal ang nakuha mo. So ako, para sa akin, ang mali dyan yung nanay. Yung nanay parang masyadong nag-react ng bonggang-bongga sa panahon na
pumapasok yung successful or yung blessing nila sa buhay. So medyo parang nalungkot lang ako para kay nanay. Sana nanahimik na lang siya. Hindi na lang siya nagsalita kasi parang feeling ko hindi naman kailangan iparating pa yun sa social media. Sana sinabi niya na lang na congratulations or proud siya, o kung hindi mo siya proud, na nahimik na lang siya. Kasi parang ang ending, parang binibless yung anak mo ng bonggang-bongga, pero ikaw naman sinisiraan mo siya ng todo-todo. So yon, hindi ko naiintindihan bakit kailangan kasi maging investment ang anak. So ako, para sa akin, ito talaga ha, medyo maano ako dito. Nagkaroon ako ng hindi talaga ako pabor sa anakan kayo ng anakan, pero wala naman kayong maitustos sa anak ninyo. So, isa na rin kami kasing biktimang ganyan eh. Yung kumbaga parang naging ma-pride yung mama ko. Pagkatapos, as in talagang dumaan kami sa matinding pagsubok talaga. So, yon. So, hindi ko naman sinasabi na marangya yung buhay namin dati. Kumbaga parang naranasan ko din yan, at hindi ako pabor sa yung anak kayo ng anak tapos wala kayong maibigay, tapos ang sasabihin ninyo pag nagtatrabaho na yung anak, tumulong ka naman, di ba? Kasi parang feeling ko walang obligasyon ang anak sa magulang. Ang magulang ay may obligasyon sa anak. Ngayon, kung ang anak gusto niyang magbigay, gusto niyang mag-abot, good yun, di ba? Pero huwag niyong obligahin kasi hindi naman tayo sinilang sa mundo para magtrabaho para sa mga magulang natin na buhayin natin sila. Dapat, bago pa lang silang mag-anak o mag-asawa, dapat isinicure na nila yung mga sarili nila. Ayan yung isa sa mga mali talaga na hakbang sa atin sa Pilipinas. Yung parang magtatrabaho sa abroad, isa lang ang nagtatrabaho, tapos bubuhayin ang lahat. Masyado tayong generous. Ganon. Tapos ang ending, etong nagtatrabaho sa abroad, magiging kawawa in the future kasi walang natira. Di ba? So, yun. So, ako, para sa akin dito kay Carlos, kasi di ba nagsalita na rin siya sa social media, nilinaw niya lahat. Ako, para sa akin, siguro mas maganda mag-usap sila ng nanay nila na hindi dinadaan sa social media. Kasi syempre, ang nangyayari lang naman diyan, ang pinag-ugatan lang niya, masyado lang intimidator yung nanay ni Carlos kasi sobrang nagsiselo siya at naisip niya na malaki ang makukuha ng anak ko. Di ba? So, gusto niya yun makuha. Pero ako, para sa akin, siguro si Carlos, ano ba naman yung 50 million? Bigay mo naman sa nanay mo yung 5 million, di ba? O kaya kahit 1 million lang, ganon. Para masaya at happy siya. So, yun. Kasi parang kung ako, nasa ano yun eh. Kumbaga, depende na yan sa anak kung gusto siyang bigyan o hindi. Pero syempre, kung alam mo naman medyo hindi sila okay yung sitwasyon nila, bigyan mo sila. Pero kung okay yun, kumbaga parang magbigay pa rin, miski pa paano, yun lang. Pero not to the point na parang ibibigay mo lahat at sila ang sila yung magpapatakbo ng buhay mo. So, mali yun. So, ako, para sa akin, walang obligasyon ang anak na buhayin ang mga magulang, pero meron tayong dapat initiative na tinatawag na tumulong tayo sa magulang natin. Ako, para sa akin, mama at papa, tulungan mo yan. Pero yung mga kapatid, obligasyon ninyong buhayin yung mga sarili ninyo at pagsikapan kung ano-ano. Kasi parang feeling ko, yes, magkapatid tayo, pero iba yung buhay mo, iba yung buhay ko. Ganon. So, dapat magsikap ka para sa sarili mo, para umunlad ka. Ganon. Pwede siguro kitang tulungan, 1, 2, pero not to the point na parang yung gusto mong mangyari, mali yun. So, yon. Ako, para sa akin hindi talaga. So, dapat meron tayong individual na buhay. Dapat nating pag-igihan, palaguin, pagyamanin, at pabonggahin. Diba? So, yan. Nakakaloka kasi. Kung iisipin mo, Diyos ko, ang saya-saya nga na nangyari sa kanila. Napakaswerte, diba? Pero sa kabila ng swerte na natatamasa nila, meron silang mga ganitong eksena at hindi magandang halimbawa. Yung alam mo yun, yung sasalita sila sa social media, nag-aaway-away sila dyan, pagkatapos, alam mo yun, nang dahil lang sa pera. Charot. So, yun. So, ayan na. Blessed na, di ba? So, nakapag-uwi ng karangalan sa ating bansa, dapat matuwa ka na lang at
ano mo yun, ipagdiwang natin yun. Tama nga yung sabi niya, mag-celebrate tayo para sa mga atleta na pumunta dyan sa Olympic kasi hindi biro ang pinaghirapan ng mga to para maano nila to, di ba? So yun, swerte-swerte lang talaga at sinuwerte si Carlos Yulo and karangalan natin yan. Kasi di ba, 2 gold medal ang kanyang naiuwi. So, talagang masasabi ko the best. Oh. So ngayon, sana maayos naman nila yung problema nila doon sa loob ng bahay nila, di ba? Kasi nakakaloka, pangit yung ganyan. So, maswerte na sila, dapat happy sila and be grateful. So, ayun yung dapat gawin ni mother na dapat medyo laylo-laylo lang din. So, relax lang, di ba? So, so, pinagselosan kasi yung girlfriend. Ewan ko ba? May mga ganyang bagay talaga. So, dapat sa pamilya, bigyan natin ng freedom yung bawat isa. Hindi yung dapat kontrolado. So, ako nga sa mga pamilya ko, bahala kayo kung ano yung gusto nyong gawin. Decision ninyo yan. Pero, decision ko rin kung ano yung para sa akin. Ganon! So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Mga sawsawera, i-comment below ninyo kung ano naman yung chika nyo dito sa mga nakikita natin na, alam mo yung pangyayari dito kay Carlos Yulos. Pero syempre gusto ko rin mag-congratulate sa kanya ng bonggang-bongga at magpasalamat, di ba? Kasi syempre nakapag-uwi siya ng karangalan sa ating bansa. At bihira to, yung ganitong ka-blessing. So, panalo tayo dito. And thank you so much, Carlo Yulo. So, laban lang and I'm happy for you. Ganon! So, yan. So, guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa channel ko, subscribe na. So, yan. So, maraming salamat, guys, sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. I-click lang po ninyo yung notification bell at subscribe para at least lagi kayong updated sa mga chika natin. So, yun guys. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Maraming salamat.